Praise God. Sige, tumayo po muna tayong lahat. And for just 30 seconds, pag-pray mo yung nasa left and nasa right mo. Come on, just declare good things sa kanya. Pag-pray mo yung family niya. And just declare the blessing and favor of the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito. It is not an accident, Lord, na nandito po kami. Alam ko, Lord, meron kang gagawing maganda sa buhay namin. You will transform our mind, our heart. Lord, bawat isa na nandito, Lord God, hindi na po lalabas ng kaparehas pa rin na pagdating nila dito. Salamat po, Panginoon, sa bukas na puso, sa alertong pag-iisip, O Lord God. Lord, we are so blessed na nandito kami sa presence mo. Lahat po ng kailangan ng puso, ng buhay namin, sa'yo po nang gagaling, Panginoon. Yung strength, yung inspiration, yung pag-asa, Lord, na kailangan po namin, kagalingan at kasagutan ng aming mga panalangin, O Diyos, ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa word mo this morning. Dalangin ko, maintindihan po namin ito. And we pray, Holy Spirit, na kayo po ang patuloy, Lord God, na magturo sa amin ng inyong mga katotohanan. Lord, hindi po ang human mind and imagination and human knowledge, but Lord, yung revelation coming from the Word of God, ang matanggap ng bawat isa na nandito at nanonood online. Father, salamat po. Hindi masasayang yung panahon na gugugulin ng bawat isa sa amin dito sa lugar na ito. It is an investment for a better future, Lord, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, for godly parents na nandito, sa mga kabataan na nandito, Lord, even sa mga grandparents na nandito. Panginoon, I know you will use their lives to bring more impact sa mundong ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo po tayo sa presence ni Lord. Hallelujah. Pakibati mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, I'm blessed you are here. Amen. Welcome back. Sabihin mo naman kung matagal mo siyang hindi nakita. Welcome back. Amen. Okay, praise God. Ano ba? We are almost full in this place. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sino na po dito ang nakaranas na sa bahay ninyo, sa opisina, or sa business, gawa kayo ng gawa ng rules dahil hindi maayos? Hello? Sino po dito yung bawal ng bawal? Okay, meeting ng meeting para lang maayos yung nangyayari sa bahay, opisina, business, or even sa church? Hello? Alam niyo po ba that policy, rules, can never change the culture na meron po tayo? Pansinin po ninyo ang Pinoy. Pagdating sa kanilang bansa, nagbe-break lagi ng law. Pero pagdalhin mo sila sa ibang bansa, sila ang number 1 na masunurin. Hello? Are you with me? Amen? Kasi yung topic po natin ngayong umagang ito, we are still on the series ng pinag-aaralan natin about culture. Pakisabi sa katabi mo, culture. Culture, no? Pagdating, halimbawa, sino na nakapunta ng Japan? Ayan, okay? Taiwan, halimbawa, yan, Taiwan. Di ba? Kapag pumunta ka doon, bawal magtapon ng basura kung saan-saan. Because that is their culture. Ayan, si Wendy nakapunta na sa Japan. No? Kasi, kultura na nila ang maging malinis. Amen? Pero kapag napunta ka sa lugar na kahit ikaw malinis ka, but because their culture is magulo, marumi, okay lang na maraming basura sa paligid, somehow, you are being formed doon sa lugar na yon, kung ano ang kanilang kultura. Amen po ba? If your culture in the family is mapag-celebrate kayo ng mga occasions, anniversary, birthday, that will be your culture, di ba? Nung mga magiging in-laws sa inyo, mga son-in-law, daughter-in-law, that will also be their culture. Amen? Mapunta ka naman sa opisina.
na laging late ang mga empleyado. Kahit hindi ka laging nalilate, magiging late ka na rin because that is the ongoing culture, habit, or attitude of the people around you. Amen? Kaya pinag-aaralan natin ngayon ang culture sa church. Ano ba dapat ang makita na habit or attitude or yung culture sa atin ng mga anak ng Diyos? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pag nakita mo ba siya, ano ang nakikita mo? Si Lord ba o si taning? Hello, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sinong nakikita mo? Amen. Si Lord ba o si taning? Amen. Okay? So, in the past, pinag-aralan natin yung culture of evangelism, no? Yung seeking and saving the lost. Amen? Kaya nga nandito ngayon kasi may nag-invite sa'yo. Kaya palakpakan mo naman yung nag-invite sa'yo. Amen? Alam mo, yung simple yes mo na yan, that can become the breakthrough of your life. Amen? Yung mag-yes ka, hindi ka nag-yes sa tao Nag-yes ka kay Lord. Amen? Amen po ba? Kaya yung yes mo na yan, pagpatuloy mo. Amen? Huwag ka nang tatalikod kay Lord. Pakisabi sa katabi mo. Amen? So ngayong umaga po na ito, pumunta naman po tayo sa tinatawag natin na discipleship. Pakisabi sa katabi mo, discipleship. Hindi disciple chicks. Hello? Kunwari pupunta sa church, kasi meron palang crush. Pakisabi, discipleship, hindi disciple chicks. Amen? Okay, so, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng disciple? Okay. Alam nyo ba that the main reason bakit may church is because discipleship. God did not intended or planned na ikaw ay maging taga-attend lang. Simba uwi, simba uwi. Sino ang mga taga Zimbabwe? Okay? Simba uwi, simba uwi. Amen? That is not the plan of God sa bawat isa na nandito sa atin. God wanted a disciple. Sabihin mga disciple. I am a disciple. Now, tignan natin, ano bang ibig sabihin ng discipleship, Ate Wilma? Okay? So, what is a disciple? Sa Hebrew, ang disciple daw is what we call talmid. Sabihin nga natin, talmid. Okay? So, a talmid or disciple didn't just learn information. Hindi ka lang nag-a-absorb ng information, kapatid. Kasi sa labas lang, buksan mo lang ang phone mo, overload na ng information. Hindi mo na nga alam kung anong susundin mo Hello? Tama? But, sabi nga niyan, they followed their rabbi or teacher everywhere. And you know what? In the church, on this church, our great teacher is the Holy Spirit. Hello? Yung hindi mo nakikita, the invisible God, siya talaga ang senior pastor, leader, ulo ng simbahan. Amen? Amen. Kaya mga pastor, mga leader, ang sabi ng Bible, do not lord over the people. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-boss-bossan sa mga tao. Amen? Bakit? The owner of the people, no, yung mga sheep, no, tawag sa atin, tupa Tupa ng Diyos. No? If you are a sheep of God, you can daw hear the voice of the Lord. Hello? Sino kayang boses ang naririnig mo? Hello? Amen? So sabi ganyan, they followed their rabbi everywhere. Amen? Kung nasaan daw yung teacher, nung disciple na yon, sunod siya ng sunod. Bakit? Ito daw ang ginagawa ng disciple. Number 1, nagmamatsyag. Nag-o-observe. Hindi ng mali, kung hindi ng tama. Amen? Kasi madalas sa atin, ito ang problema. Gagaya na nga lang yung pangmaling nakita. Hello? And then sasabihin, ba't ikay gagawa na ito?
Pambihira. Gagaya ka na nga lang yung pangpangit. Amen? Now, nag-o-observe ka sa buhay ng teacher mo because you want to copy them. Hello? Meron pong matinding tao sa Bible. Ang sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Sabi niya, gayahin mo ako. Gaya ng paggaya ko kay Kristo. Do you have that strength of character para sabihin mo sa katabi mo, gayahin mo ako. Gaya ng paggaya ko kay Kristo. Can you say that to the person beside you? Gayahin mo ako. Tanungin mo nga yung katabi mo, kagaya-gaya ka ba? Amen? Hello? Hello? Amen? Alam niyo po, merong promotion na gusto ang Lord sa buhay natin. Nakikinig pa po ba tayo? Amen? Why? Because ang gusto ng Diyos, hindi lang maging kagaya ka ng cell leader mo o ni pastora o ni pastor. Ang gusto ni Lord, maging kawangis mo siya. Amen? Kaya ka sunod ng sunod sa discipler mo, sa teacher mo, because one day, you want to be like him or her. Amen? Alam niyo po, 2011, November, kagaya niyo lang din po ako, nakaupo lang dyan. But 2025, the Lord promote me, na ngayon ako naman ang tumatayo. Amen? And alam ko, one day, you will also be like this. Amen? Kaya nga po, ito yung gusto ng Lord na magkaroon tayo ng culture of discipleship. Kasi what if, di ba? Hindi natin masabi. Mamaya pala, nawala na si pastora, kinuha na ni Lord. Sino na ang tatayo dito kung wala pong naturuan, walang gustong kumopya, amen, sa pinapagawa ni Lord? Hello? Nakakasunod po ba? Amen? Alam nyo, the greatest miracle pala, hindi lang yung merong gumaling habang tayo ay nagtitipon. Hindi lang yung nakakapagsalita ng speaking in tongues, kung hindi transform life. Hello? Ang mga binagong tao, ang mga merong binagong buhay, sila lang ang kayang magbago din ng iba. Amen? Bakit? Yung hindi mo naranasan, hindi mo kayang ipasa sa iba. Hello? Okay. Culture. Paano mo masasabing you have a culture? For example, culture of worship. Kung ikaw song leader ka, musician ka, okay, o kaya simple na disciple ka dito, nag-ha-attend. You know, kapag sa bahay mo, on your secret place, hindi ka man nag-worship, hindi ka man nagpipray. And then pagdating mo ng Sunday, pataas-taas ka ng kamay, at talagang atindi mong sumigaw, hallelujah, praise the Lord. That is performance. That is not culture. Amen. Aray, sakit mo na magsalita, Ate Wilma. Oo, ikaw talagang topic ngayong umaga. Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw talaga ang topic ngayon. Amen? Amen. Sino po ang gustong maging disciple? Ayaw mo nang magpanggap. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magpanggap. A disciple is not a Christian every Sunday only. A disciple or discipleship is a lifestyle. Amen po. Every day, ikaw yon. Hello? Amen. Nakakasunod po. Disciple in Greek word is matetes. Kanina sa Hebrew, talmid. Sa Greek is matetes. Kasi mostly of the New Testament was translated into Greek. Okay? Kaya ang sabi ng ang ibig daw sabihin ng disciple is a learner, a student, and a follower. Alam nyo ba that in terms of success, kung gusto mo daw mabilis na maging successful, you should have a mentor. Someone who will guide you, someone who will teach you. Yung mga pagsubok or challenges and mistakes na hindi mo na dapat daanan para hindi ka na ma-delay doon sa
pupuntahan mo na destiny or goal, you should have someone who is your teacher. Amen. Alam niyo po, ang isang requirement for you to become a disciple, to be teachable. Sino po dito ang kagaya kong ayaw ng tinuturuan? Hello? Yung naiinis ka pag tinuruan ka, yan, sabi ko yan, ka teachable, ano na? Hello? Ayan, yung mga asawang babae, no? Yung hindi believe sa kanilang asawa. Hello? Amen? Hello? Nandyan pa po ba kayo? Amen? No? Isang requirement pala for you to become a disciple of our Lord Jesus Christ, nagpapakorek ka. Hindi matigas ang ulo mo. Amen? Bakit? Ang greatest revelation pala ng love ay yung i-correct ka. Bakit? Hindi madaling mag-correct, ha? Bakit? It will cause conflict. Kaburi mo na ang ating kapate, kaburi mo na ang ating ka-conflict. Amen? But because when you love a person, mga nanay, mga tatay, di ba? Kahit ayaw mong paluin ang anak, papaluin. Just for the sake na matama ang kanyang ugali. Tama? Amen? Kaya if you want to become a disciple of our Lord Jesus Christ, you must be a learner, a student, and a follower. Hello? Naniniwala po ba kayo that there will always be someone better than you? Naniniwala po ba kayo? Meron at merong mas magaling sa atin. Right? Meron at merong mas madunong, mayaman, mas madiskarte sa atin. Amen? And if you find that person, imbis na magbida-bida ka, makinig ka. Magtanong ka. Hello? Amen? Humility. Pakisabi sa katabi. Humility. Amen? Someone who learns by following a teacher closely and not just hearing lessons, but imitating the life of the teacher. Yan po ang sabi ng Bible. Huy, kung nakikinig ka lang at hindi mo ginagawa ang sinasabi ng word ni Lord, sabi ng Bible, you are a fool. You are stupid. Bakit? Niloloko mo lang daw ang sarili mo. Alam mo ba na hindi natatakot si Satan habang nakikinig ka ngayon? Natatakot siya when you start to walk in the word of the Lord. Amen? Amen. Tingnan mo nga yung paa ng katabi mo. Meron ba siyang beautiful feet? Okay, never mind the ingrown. Amen? Ang sabi po ng word ni Lord, those who bring good news has beautiful feet. Hello? Kapag ba ikaw ay nagpunta sa isang lugar, gumaganda ba yung lugar na yon? Nai-inspire ba ang mga tao? Dala mo ba yung presence ni Lord? Amen? Disciple, pakisabi sa katabi. Be a disciple. Amen? Hello? Matthew 11:29, sabi po ng Lord, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Kung si Lord nga, gentle tapos humble, tayo pa kaya? You will find rest for your souls. Amen po? So, when Jesus called His disciples, He used po yung very idea po na ito. Follow me. Pakisabi sa katabi, follow me. Learn from me. Become like me. That is the picture of discipleship. Hello? Matthew 11:29. Learn from me. Alam niyo po, sabi po ng Bible, na parito ang Diyos para sa mga taong may sakit. Hindi para sa mga taong magaling na. Okay? Ang ibig sabihin, kausap niya dito yung mga Pharisee. Naparito si Lord, hindi para doon sa tingin nila wala silang kasalanan. Hindi doon sa tingin nila righteous na sila. Wala naman akong ginagawa Wala naman akong inaagrabyado Wala naman akong pinatay. That's not the point. Hello? Amen? Ang ibig pong sabihin ni Lord is that if may sakit ka spiritually and you take the word of the Lord, kailangan nagre-respond ka sa gamot, tama? Hello? Meron po yan ng mga nagtatrabaho sa ospital or nakadalaw na sa ospital.
or may kamag-anak na na-hospital na, hindi ba merong pagkakataon na hindi sila nagre-respond sa gamot? At kailangan ng mas higher dosage? Hello? Kaya minsan kailangan tayong saktan ng word ni Lord para mabago ang ating isip. Amen? Tama po ba? Learn from me, sabi ni Lord. Kaya nga po, dapat marunong tayong sumunod eh. Kasi tinuturuan tayo ni Lord, ginaguide tayo ni Lord through the pastor, through the cell leader, through the brethren, the brothers and sisters na meron po tayo. Ang tanong, willing ka bang sumunod? Tinitake mo ba yung word ni Lord seriously? Amen? Or wala lang sa'yo? Pag alis mo dito, wala lang. Kasi habit lang eh. Hello? Habit mo nang magsimba, kaya nandito ka. But ang tanong, are we really serious in following the Lord? Amen. Ang panalangin ko po sa atin, pag alis natin sa lugar na ito, may desire na tayo na sumunod kay Lord. May desire na tayo na, Lord, baguhin mo ko. Amen. Akala po natin, mababago ang buhay natin kapag nagbago muna yung asawa mo, yung anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, o kung sino pa man. But the truth is, magbabago lang ang buhay at paligid mo kung ikaw muna ang nagbago. Hello? Pakisabi sa katabi, magbago ka na. Uy, magbago ka na. Amen? Patapos na ang June. We only have another 6 months left for this year. Lord willing, buhay pa tayo hanggang December 31. Meron pang 6 months. Amen? Na magseryoso sa pag-follow kay Lord. Amen? Sino po ang willing magseryoso ng pagsunod na kay Lord? Amen? Sabi pong ganyan, a disciple is a learner. Okay? Natututo ka. Kagaya ngayon, wala mang nagte-take notes, pambihira. Hello? Do you have a photographic memory? Amen? Dapat maging culture natin ng mapag-take notes. Bakit? Pag alis mo dito, hindi mo na to kabisado. Hello? Learner. Nag-aaral tayo dito. Amen? Learn how to take notes. Because yung mga mahilig mag-take notes are history maker. Amen? Yan yung mga nagbabago ng ating bayan. Amen? Follower. Imitator. Okay? Ginagaya po natin yung tama. Amen? Hindi yung nagnakaw, magnanakaw ka na din. Hindi yung nagsinungaling, magsisinungaling ka na rin. Hindi yung nag-absent, mag-absent ka na rin. Uy, gayahin mo naman yung tama. Amen? O kaya naman, ikaw naman ang maging kagaya-gaya dahil ginagawa mo yung tama. Amen? Hello? Megbusit siya, megbusit na ka naman. Amen? Minimwaya na ka naman. Amen? Committed. Okay? Alam niyo po, kung walang disciple nung unang panahon, wala na ang Christianity. Bakit? Yung mga unang disciple, pinapakain sa leon. Okay? Bakit? Kasi si Emperor Nero no? Yung mga gladiator, no? Ang entertainment nila noon, walang TV So, ang naging entertainment nila, mga Kristiyano, pinapahabol sa mga leon, pinapakain sa mga leon. Okay? Hello? Ano pa? Yung mga disciple noon, pinapako sa krus na nakabaliktad. Pinapakuluan ng sa kumukulong mantika. Binabalatan ng buhay. Those were the type of death na naranasan ng mga unang apostol. Hello? Kung sila ay natakot, kung sila ay naduwag, di sana wala na pong good news na kumalat. Sana hindi na nagpatuloy ang gawain ng Diyos. Amen? Hello? Pambira, ikaw, sumakit lang ang singit ng kuko mo. Wala ka na. Hello? Stoppable ka na. Hello? Sabi mo sa katabi mo, excuses. Di ba? Pag meron kang gusto, di ba? Talagang gagawan mo ng paraan. Amen? Pero bakit pagdating kay Lord, agad kang napipigilan?
Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi na ngayon. Diba? Kailangan po ng mga committed disciple. Amen? Hello? Alam niyo po, kapag masyado tayong self-centered, inuuna natin lagi, inaalala natin palagi kung ano yung pangsarili natin, hindi ka magiging kagamit-gamit kay Lord. Bakit? Inuuna mo lagi sarili mo eh. Hello? Masama ba yon? Ate Wilma, magtrabaho ko, isipin ko yung responsibility ko as father, as nanay. Hindi po masama yon. But kapag pinalitan mo na yung lugar ni Lord sa buhay mo ng mga magagandang bagay na yon, doon nagiging pangit. Masama bang magbakasyon? Hindi. But kapag yun ang inuna mo, compared sa relationship mo kay God, yun na ang nagiging Diyos mo. Masama ba ang pera? Hindi. Kailangan mo na may pera ka para maging kagamit-gamit ang yaman na yan para paunlad, ma-advance ang kingdom of God. But, kung yan na ang nauuna, lagi nang nag-occupy ng lakas mo, galing mo, pag-iisip mo, pagpaplano mo, doon nagiging pangit. Hello? Sabihin mo, committed. Hindi committed. Imbis na lumapad, lumalim, tumindi ang commitment kay Lord, pakitid ng pakitid. Hello? Nung hindi ka binibless ni Lord, talagang kulang na lang. Gusto mo, Sunday lagi. Pero ngayon, hello? Ewan ko na lang. Apprentice. Okay? When we say apprentice, you apply what you learn. Hindi ka nananatiling theoretical base. Sulat ng sulat, absorb ng information, hindi naman ina-apply. Amen? Kaya nga po, merong promotion sa church eh. From being attender, yes, okay lang for the first weeks, month, na upo-upo ka lang. But ang next mo dyan is to become a cell member. What do I mean by cell member? Mag-involve ka sa mga small groups. Magpa-disciple ka. Kumuha ka ng someone who will guide you. Hello? Marunong ka na bang mag-devotion? Marunong ka na bang mag-pray? Hello? Alam niyo po, ang purpose ng church, ng mga leaders, ng mga workers ng church, is to develop us to fulfill our purpose in life. Hello? Nag-e-exist ang church for you to be trained for the good works that God prepared for you to do even before the foundation of the earth, ang sabi ng word ni Lord. Hello? Kaya hayaan niyo po kaming gawin ang aming trabaho. Sabi sa katabi, huwag matigas ang ulo. Amen? Sinabi ng leader mo, o tara mag-mentoring tamo. O tara, munta ta convergence. Tara mag-prayer works tamo. If you don't obey, ibig sabihin, hindi mo siya hinahayaan to do his job, her job. Bakit? Kasi para sa'yo yun eh. Amen? Bakit? Kapag na-develop ka, you will be able to be effective sa purpose mo in life. Nakakasunod po? Amen. Nandito ba po ba kayo? Kapatid, hindi tatanungin ni Lord kung ilan ang sasakyan mo. Hindi tatanungin ni Lord, ilan ang napundar mo. Hindi tatanungin ni Lord, saan-saan ka nakapunta. Ang tatanungin ni Lord sa'yo, anong ginawa mo sa buhay mo? Hello? Pinaglingkod mo ba yan kay Lord? O pinaglingkod mo sa kaaway? Hello? Amen? A disciple, no, sabi pong ganyan, next slide natin. Ang discipleship daw is personal. Ibig sabihin, during Sunday, this is not personal. Bakit? We have a crowd and I'm here teaching. Pag sinabing disciple, it is personal, ibig sabihin one-on-one. Tinatanong anong nangyayari sa buhay mo, kumusta ang pamilya mo, kumusta ang finances mo, kumusta yung spiritual life mo. Amen po ba? Bakit? Relational ang discipleship. Alam niyo po, I cannot disciple you kung kasama niyo ko.
Nung emo ko buri, eda ka disciple. Why? You will never listen to me because you don't like me. Amen? Kaya I suggest, kuha ka ng someone na godly. Amen? Na someone that you are respecting at doon ka pa disciple. Amen? Ang prayer ko this year, walang nag-a-attend dito na walang discipler or walang teacher. Amen? Lahat po tayo pupunta sa cell group. Amen? And last is missional. Hello? Hindi lamang po chismisan ang discipleship na nagkukwentuhan tayo anong nangyayari sa'yo. No. Ang purpose po noon is that turuan ka na gawin yung mission ni God for your life. Hello? Amen? Now, sige, Ate Wilma, paano ba tayo mag-disciple? Paano ka magiging disciple? Sino po dito ang gustong maging disciple? Ate Wilma, boring naman ang topic mo. Hello? Alam nyo, this is the reason why we are here. Hindi ka lang puro simba. Hindi ka lang puro langit ng langit. Amen? Sino pong gustong pumunta ng langit? Tsugiin na natin ngayon. Para makita na niya si Lord. Amen? Hindi. Nandito tayo for a reason, for a purpose. Amen? Hello? Ang gusto ko ngayon, magising tayo. Hello? Kasi natutulog po ang church ngayon. Nasisira ang bansa, walang ginagawa ang simbahan. Hello? Ang inaasikaso ng simbahan, puro comfort. Ang init. Kulang ng aircon. Pero yung disciple kanita, laging lalambang gaya. Hello? Diba? Jesus kanta, laging boat. Tapos rin tawa, laging desert. Hello? Mga tao ngayon, puro comfort. Amen. If you want just comfort, hindi masama ang comfort. Hindi ko naman sinasabing everyday, puro na lang sakripisyo. No, what I'm saying is, it should not hamper or hinder us to be a disciple of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, how to be a disciple of the Lord? Number 1, Jesus called them personally. Sino pong naniniwala dito, pinili ka ni Lord? Diba? Ang kulit-kulit nga ni Lord. Pilit kang tumatakas, pero yung nag-i-invite sa'yo, discipler mo, cell leader mo, talagang chinachat ka lagi, pinupuntahan ka sa bahay. Amen po ba? Bakit? That is the Lord. Hindi namimilit si Lord, pero makulit si Lord. Amen? Because God wants to use you. Amen. Sabi nga ni Kuya Abe, di ba? May backslide na eh. Diba? Because of the past, no? Pero praise God, may born again niya ulit. Bakit? Talagang sakoti na ka rin, Lord. Nang tagaling sakoti, itrap na ka rin, Lord. Amen? May atakasan ni God. Amen? Hindi mo matatakasan si Lord. Amen? Because He called you. Amen? At ang Diyos, hindi bigay bawi. Hindi bigay bawi si Lord. Kaya kapatid, when the Lord called you, say yes. Huwag mong palampasin yung opportunity. Amen? Sabi po ng Mark 3:13, Jesus went up on a mountainside and called to Him those He wanted, and they came to Him. No? So, si Lord po, personally, pumunta sa mga tao. Alam niyo po ba that you cannot disciple people if ikaw ang nag-aantay na puntahan ng tao? Kapatid, kailangan mong umalis sa kinauupuan mo at pumunta ka doon sa mga tao. Kagaya ng ating Panginoon. Hello? Kayo pong mga bago. Di ba po, hindi naman kayo ang pumunta. May pumunta sa inyo at nag-invite. That's why you are here. Amen? And alam niyo po ba, there are 2.5 million Kapampangan, just alone in San Fernando. Ilan lang po tayo dito? 50? No ka rin na rin may git 2 milyon. Hello? And then tayo natutulog. And then tayo tatamad-tamad. Puro games. Puro kain. Puro unlimited.
Hello? Megan, ka lang, invite. Amen. Buti na mo yung password one nung hali. Bukas, again, Sunday, na kayo. Buti na mo, Lord, yung magpasweldo ka na ako. Amen. This is the truth. Madalas, we want inspiration. We want to be cuddle. No? Para, lagi ang gusto natin binibaby. Hello? Pero, it's time to wake up. It's time to wake up. Amen? Ang dami pong nag-aantay na broken people outside of this church that are waiting for the word of the Lord para po umayos ang buhay nila. Kung ang mga Kristiyano na nandito sa loob, puro na lang binibaby at kino-comfort, kapatid, anong mangyayari sa mga tao? Hello? Amen? Jesus went up. Huwag niyo po ako nga abatin. Hindi po abatin kayong kilwal na eh. Matthew 4:18. Sabi pong ganyan, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, si Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Alam niyo po, ang laging tinatawag ni Lord, yung busy. Never pang tumawag si Lord ng tamad. Kaya nga pag sinabi mong, busy ko, qualified ka talaga kasi busy ka eh. Bakit? Productive ka eh. You already have the traits and habits para po maging disciple. Amen? Bakit? Ang mga disciple, hindi pwedeng tatamad-tamad. Kaya ka pwedeng matamad. Hello? Kaya nga disciple eh. Yung root word na discipline nandun eh. Diba? Disciple, discipline. Amen? Hello? Amen. Kaya nga po dito sabi niya, tinawag niya yung dalawang magkapatid. Amen? Sino po dito ang feeling mo tinawag ka ni Lord? Aside sa feeling mo, naniniwala ka na tinawag ka ni Lord. Amen? So kung tinawag po tayo ni Lord, may gagawin po tayo. Amen? Alam niyo po, mag-invite lang kayo ng tig-isa-isa, di na tayo kasya dito. Pagdating ng December, baka humanap na po tayo ng ibang lugar o magdalawang service na tayo. Bakit? Hindi na tayo kasya dito eh. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Para di pumanaw. Amen? And tingnan niyo po yung ginawa nila. Sabi ni Jesus, come and follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Amen? Hello? Yan po ang pinapa-bingwit ng Lord sa atin. People. Amen? Hindi lang bibingwitin mo yung crush mo. Hindi lang yung papainan mo. Amen? Uy, ang pinapa-bingwit sa atin ng Panginoon are people that we will bring to the kingdom of God. Amen? Hello? Amen? Kahit feeling mo pinilit ka, kahit iba ang agenda mo bakit nandito ka, God still called you. It is not an accident that you are here. Amen? Bakit? Gustong baguhin ni Lord yung buhay mo. Amen? Because a changed life, yun lang ang kayang magbago ng iba. Amen. Sabi mo kaya sa katabi mo, follow the Lord. And once they left their nets and followed Him, no? So ano pong nangyari? At once they left their nets and followed Him. Alam mo, ba't di ka makasunod kay Lord? Meron kang hindi maiwan eh. Uy, di mo maiwan yung bote. Di mo maiwan yung game mo. Hello, di mo maiwan ang sugal. Hello? Kailangan may iwan ka para may makasunod ka kay Lord. Hoy, sabi mo sa katabi mo, gising. Hello? Anong hindi mo maiwan at hindi ka makasunod kay Lord?
Sabi po ng word ni Lord, tanggalin mo lahat na nagpapabigat ng pagsunod mo kay Lord. Amen. Hello? Diba? Kaya ka nga ayaw mong magsimba kasi alam mo mamaya gagawa ka ng kasalanan eh. Hello? Pati kasalanan mo, pinaplano mo. Tingnan mo, sabi mo sa katabi, ikaw talagang topic ngayon. Amen po. No? So, come, follow me. Hindi mo pwede ang proxy. Sasabihin mo, ito na lang pong kapatid ko. Di ba, mahilig tayo sa ganyan? Pag tinawag tayo, sige, pakipag-pray mo na lang ako. Sana pwede yun. Hello? Sa discipleship, hindi pwede ang proxy. Nasasabihin mo, ikaw na lang po leader. Pakipag-ganyan mo na lang ako. Hindi pwede. Hindi pwede ang proxy. Amen? It should be personal. Amen? You should personally show up and be intentional. Amen? Discipleship starts with connection, not attendance. Pakisabi nga po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Amen. Si Lord po, nag-spend talaga ng time sa kanyang disciple. Personally. Amen. Hindi po through a meeting natin nakikilala at nagkakaroon ng connection. Kailangan po ng bababa tayo sa level ng bawat isa para po tayo ay makapag-connect sa tao. Amen? Amen po ba? Madi-disciple mo lang ang tao kung close kayo. If you spend time with the person. Amen po ba? Sino po ang willing mag-spend ng time sa pinapagawa ni Lord this week? Hello? If I'm not mistaken, meron tayong 168 hours per week. 1/3 doon ginagamit mo sa pagtulog, 1/3 doon ay ginagamit mo sa trabaho, at 1/3 ng natitirang oras na yon ay ginagamit mo for your personal time. Now, kung yung remaining time na yon, let's say 6 hours, at 5 hours ka pang nagso-social media, nagti-TikTok, nagre-rehearse ng iyong dance steps. Uy, kamusta naman ang mga taong nag-aantay sa atin? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magseseryoso na ako. Hello? Amen? Pangalawa po, Jesus spent time with them. Amen? Hindi ka pwedeng turuan at hindi ka pwedeng magturo kung laging busy ka. Amen? Lahat ng importante sa atin, binibigyan natin ng panahon. Bakit ka kumakain kahit busy ka? Dahil ito ay importante. Right? Bakit ka naliligo kahit busy ka? Because that is needed para hindi ka magkasakit. Amen po ba? Ang tanong, importante ba sa'yo ang pagiging disciple or mag-disciple? Makikita po yan sa paggamit ng ating oras. Matthew 3:14, He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. Meron po sa Bible ang sabi, abide in me, ang sabi ni Lord, and I will abide with you or in you. No? Sabi ni Lord, lumapit ka sa akin at ako ay lalapit sa iyo. Ano pong napansin ninyo doon? Sino ang first move? Tayo po ba? Hindi. Si Lord na ang nag-first move eh. Ang tendency mo lang, umalis. Ang tendency mo lang kasi, lumayo kay Lord eh. Kaya sabi ni Lord, lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Hello? Bakit? Di naman umalis si Lord, ikaw lang umaalis eh. Di naman tumalikod si Lord, ikaw lang tumatalikod eh. Hello? Amen? Sabi pong ganyan, spend time with the Lord. Kasi kung sino yung ini-spendan mo ng time, yun ang nagiging kamukha mo. Tignan mo yung mag-asawa, parang nagkakamukha na sila. Mag-boyfriend, mag-girlfriend.
Dahil laging magkasama, parang nagkakamukha na rin sila. Hello? Spend time with the Lord. Spend time with the people that you want to teach, guide, and disciple. Amen? At kayo naman po, na dinidisciple, tulungan nyo namang gawin at maging kasiyasaya ang trabaho ng mga nagdi-disciple sa inyo. Huwag niyong hayaan na dahil po sa kabisihan ninyo at pagno-know ninyo, pagtakas nyo sa kanila, ma-discourage sila sa pinapagawa ng Lord. Nandyan pa po ba kayo? Hello? Alam niyo po, napakasarap na bayad na makita mong natatransform ang buhay ng taong ginaguide mo at dinidisciple mo. Higit pa po yun sa bayad na monetary. Hello? At ang pinaka nakaka-disappoint sa lingkod ng Diyos, no, mga leaders, mga volunteers, mga workers, yung baliwalain mo yung kanilang pag-i-effort. Hello? Dapat nga magpapahinga na lang yan eh. Dapat nga i-spend na lang niya yung oras niya sa pamilya niya eh. Pero pinipili ka niyang puntahan, i-follow up. Amen. Alam niyo, Father's Day ngayon. Pero meron din po tayong Father sa langit. And your cell leaders, yung mga taong nag-invite sa inyo, they are also like your fathers or mothers in faith. Amen? Sabi niya ganyan, Matthew 3:14, that they might be with Him. No? Sabi pong ganyan, discipleship, sabi kanina, di ba? Discipleship is not just an attendance. It is a connection. Pangalawa, discipleship is not an event. It is a lifestyle. Kapatid, kahit saan ka dalhin, ang kailangan nakikitang kultura sa iyo is yung kultura ng langit. Amen? Hello? Kung disciple ka, kahit saan ka mapadpad, disciple ka pa rin. Learner, follower, committed. Amen po ba? Amen? And last, Jesus taught them the word. Tinuruan po sila ng Panginoon ng salita ng Diyos. I saw a post, si Reinhard Bonnke ang sabi niya, if you lack the Holy Spirit, ang gagamitin mo to attract people are cakes, food, events. Amen? What does he meant by that? Ang ibig pong sabihin, kung ano ang pang-maintain mo, pinang-attract mo, pinang-bingwit mo sa tao, yun din ang pang-maintain mo sa kanila. Sinabi mo, sige, mag-church ka mo, librida ka. Pag hindi mo na nilibre yan, hindi na mag-a-attend. Hello? Amen? Kaya nga, we should taught the Word of God. Amen? Ang kailangan pang bingwit mo sa tao is the power of the Word of God. Amen? Bakit? Kasi every time that you serve the Word of the Lord, yan po ang lagi nilang hahanapin. Pero tignan mo, hainan mo sila ng pagkain, raffle, hello, anything that can benefit them, yun na lang lagi ang ibibigay mo just for them to attend. Hello? We need the word of the Lord. Amen? We should teach our people with the word of God. Amen po. Alam niyo, meron pa pong 2 points ito, pero baka next week ko na lang ituloy. Amen? No, we should teach the people the word of God. Hello? Sino po dito ang nakaka-get by ng isang araw without the word of God? Magsisi na kayo. Because that is not normal. If you are a true Christian and follower of God, you cannot take one day without the word of God. Hello? Amen? You need the word of God. Amen? So yung pong mga, sabi nga niyan, information without application, you will have knowledge but no transformation. Hello? Kaya nga, paglabas dito,
Kung wala na kang natandaan na information tapos wala pang transformation, anong mangyayari sa atin? Hello? I know God is waking us up for our generation. Amen? Kailangan po tayong mag-apoy sa salita ng Panginoon. Amen? Kung gusto po nating mabago ang ating bansa, there should be people that will rise up for the cause of Christ. Hello? Wala sa edad. Hindi porke bata ka o matanda ka na. Hindi wala rin yan sa status. Single ko pa, mag-aaral ko pa, o kaya maating kong anak, na ako pwede. Hello? Everyone should be a disciple. Everyone should participate. Kung ikaw po ay parte ng katawan ni Kristo, mag-function ka. Hoy, huwag kang matulog. Amen? Hindi natutulog ang kaaway sa pagsira ng mga kabataan, mga pamilya. And tayo po, we are so lax. We are so chill. Ang iniisip natin, puro retirement. Puro pagtanda. Kapatid, hindi masama yan. But it should not occupy all of our strength, all of our time, and all of our thoughts. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. At lahat ng dinedesire ng puso mo, pagkakalob sa'yo ng Panginoon. Amen? Ang condition lang is unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, I pray, hindi ka lang nakinig sa dada ni Pastora, but na-receive mo yung revelation from the word of the Lord. Kailangan po ng disciple. Kailangan po ng mga tatay that will teach their children of the godly word of God. Tingnan po ninyo dito. Kakaunti ang mga tatay. Amen? And you know what? The generation right now are what we call fatherless. Walang tatay na tumatayo ang bawat tahanan. Kaya men of Christ, God is calling us to rise up. Hindi lang puro sa nanay o sa asawa, nakaatang ang pag-iisip, pagdidiskarte, pagdidisiplina ng mga anak. We need men. We need women. We need young people who will rise up sa call ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, if you don't have your family right now in this place, sila ang number 1 mission natin ngayon. Yung kapatid mo nasaan? Yung nanay mo, yung tatay mo nasaan? Hello? Yung apo mo nasaan? They need to hear the word of the Lord. At kayo po yung gagamitin ng Panginoon kasi disciple kayo eh. Learner kayo, follower kayo ni Christ eh. Amen? Sa umaga po na ito, kapatid, if in the past week, in the past month, hindi ka naging disciple, chill-chill ka lang, you are just so casual ng pagsunod sa Panginoon, now is the time to be serious. Now is the time to be serious in following God. Balik po tayo sa cell group. Mag-join ka sa cell group, magpa-disciple ka, mag-disciple ka, lalo na kung matagal ka na. Hello? Hindi po kaya ng isang tao lang ito. We need the whole body of Christ to function. Kapag hindi nag-function ang parte ng katawan mo, either mo-hospital ka, mo-opera ka. Tama ba? Kaya po kailangan ng buong simbahan ng Panginoon, hindi lang ang True Vine, but all over the world, to wake up. Sabihin mo sa katabi mo, wake up. It's time to wake up. Now is the time to move. Amen?
Begin with one. Hindi naman sinabi na win mo lahat eh. Begin with one. Huwag mo nga hayaan next week. Wala kang na-sharean ng word ni Lord. Amen. Let's pray. Father, thank you for your word. I pray, God, for conviction of the Holy Spirit right now. I pray right now, Lord, everyone who is asleep will awaken by the word of God. Amen. Hallelujah. Father, salamat po. Alam ko, Panginoon, matindi po yung gagawin mo sa buhay ng bawat isa. At alam ko, Panginoon, matindi rin yung mga taong pinili mo na nandito sa lugar na ito. God, they are just asleep. Kaya I pray, Lord, by the power of the Holy Spirit, to awaken every heart, to stir up something inside of us that will make us move and act, Lord, according to the Word of God. Panginoon, dalangin ko, matanggal na lahat ng pabigat sa buhay ng aking mga kapatid, ng buhay po namin, para talagang malakaran po namin, matupad namin yung misyon na meron ka para sa amin. Father, you have said in your word, go and make disciples. Ayaw mo lang na maging singer kami. Ayaw mo lang, Lord, na maging tagaupo kami. But you want us, oh God, na talagang mag-make kami ng disciples, just like us. Kaya, Panginoon, I pray, bawat isa sa amin, ma-develop kami, magpa-develop kami, magpa-guide kami, magpaturo kami to become a disciple of you, oh God. Maraming salamat po, Father God. I pray, God, for your DNA to flow. Lord, kung paanong ikaw ay nabuhay, paanong ikaw ay nag-disciple, maging ganun din po kami. Father, I pray, wala na pong tao dito, O Diyos, na hindi magpapagamit sa'yo. Father, I pray that every heart, every life ay magpapagamit sa'yo, magiging fruitful po sila, Panginoon. Panginoon, by the anointing that you have given us on the Convergence to plant churches, ito rin po ay aking ini-impart sa aking mga kapatid, Lord, here and online, na sila, Panginoon, ay makakapag-open ng kanilang cell group. Sila po, Panginoon, ay makakapag-open ng kanilang mga churches, so Lord God. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon sa atin ngayon. Okay, after this, we have our groupings, no? Mag-join po kayo. No, yung mga leaders, i-group nyo yung mga tao ninyo, kumustahin nyo sila. Come on, no? Just talagang iset nyo yung cell group. Kung wala pa kayong cell group, makipag-cell group kayo. Magtanong kayo sa mga tao na gusto nyong ka-cell group. Kuya, ate, gusto kong mag-join. No? Amen? Sige po, tanggapin natin ang pagpapala ni Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. And the Lord give you the desire and the power to do what pleases Him sa linggong ito. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen and Amen. Kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang